Matanda na. Akala ko matigas ang buto mo. Ano ba to? Pasensya na, Hija, hindi ko napansing dadaan kayo. Naku, nakakagulat ka. Sino ka ba? Anong hinahanap mo sa basurahan sa tanghaling tapat? Ay naku, hindi ba ito? Yung nagbobot. Mengyao, lumayo ka. Ang dumi-dumi. Hindi ako nagbobote, nakakita lang ako ng ilang karton. Sayang naman kung itatapon kaya inayos ko. Sige na, wala kaming pakialam kung nagbobot ka o hindi. Tignan mo suot mo, nagkalkal ka sa basurahan. Kung hindi nagbobote, ano ka? Hija, paano ka nagsasalita? Dumadaan lang ako, gusto ko lang tumulong. Tumulong? Kanino ka tutulong? Sa basurahan? Ang dumi-dumi, bagong bili lang tong sapatos ko, mahal pa naman. Mengyao, halika rito, baka maamoy ka. Pwede ba linisin mo yung kalat mo? Exclusive village ito, hindi yang palengke sa probinsya. Ma, huwag na nating sayangin ang oras sa ganyang tao. Nakakainis, alis na tayo. Bakit naging ganito? Buti na lang ang girlfriend na hinahanap ni Xiao Yuan. Hindi naman ganito, ang labo naman. Para mabigyan si Xiao Yuan ng sorpresa. Hindi ko sinabing pupunta ako ngayon. Yung Mengyao na sinasabi niya, hindi naman siguro ganun ka-coincidence. Hindi naman siguro ganoon kapangit ang taste ni Xiao Yuan. Hoy, Xiao Yuan. Bakit ngayon ka lang tumawag, ma? Namimiss kita, may importante akong sasabihin sa'yo. Naipon na ang kumpanya ko. Naku, naipon na? Malaking boss ka na ba ngayon? Ma, dapat naman pakinggan mo na ako, lipat na kayo dito sa lungsod. Bibilhan kita ng malaking bahay sa sentro ng lungsod. Yung mga matataas na gusali sa lungsod, hindi ako sanay, ma. Ma, may isa pa akong importanteng balita, may girlfriend na ako. Ano? May girlfriend ka na? Ma, huwag kang mag-alala, si Chen Mingyao ang pangalan niya. Maganda siya, mabait at maamo pa. Magugustuhan mo siya sigurado. Mengyao. Ang ganda ng pangalang Mengyao. Ma, pumunta ka na rito, yung magiging manugang mo. Tulungan mo rin akong mag-isip. Sa susunod na araw, dadalhin ko yung paborito mong longganisa, walnuts at red dates. Aayusin ko ng maayos. Sige, ma, hintayin ko ang tawag mo, susunduin kita. Ayos, ayos. Ang sofa, ang kristal na ilaw, ang malaking balkone. Talaga namang magaling ang anak kong babae, nakahanap ng ganitong gintong isda. Siyempre naman, tignan mo naman kung sino ako pagkatapos kong ikasal. Ang bahay na ito ay sa atin na. Pagkatapos ay isasama kita rito. Magkakasama tayong mag-enjoy, hahaha. Ang anak kong babae ay talagang may kakayahan. Nga pala, ang nanay ni Chen Ziyuan. Nakita mo na ba? Sabi ni Chen Ziyuan. Isa lang siyang matandang babae sa probinsya, yung tipong sobrang jologs. Kamakailan lang ay abala si Chen Ziyuan sa proyekto. Sakto naman na dumating ako para mag-ayos dito. Tignan mo kung gaano ako kaayos mag-ayos, ituring mo akong ninuno. Ang anak kong babae ay talagang matalino. Pagkatapos, mapapasunod natin ang biyenan na ito. Lahat sa bahay, ikaw na ang magdedesisyon. Kayo ba? Ikaw, yung nagkakalkal sa basura, ay naku, ikaw na naman. Paano ka nakapasok? Sinusundan mo ako? Mula sa labas hanggang sa loob, may sila ka ba? Ikaw si Chen Mengyao. Sino ka ba? Pwede bang tawagin ang pangalan ko? Ah, naintindihan ko na. Tiyak na minamanmanan mo kami sa labas. Akala mo mayaman kami, kaya't palihim kang sumunod papasok. Mengyao, wag na magsayang ng salita, tawagan mo na ang gwardiya. Ito ba ang sinasabi ni Xiao Yuan na mahinahon at mabait?
Gusto kong malaman kung anong klaseng ugali talaga ang babaeng ito. Ay naku, anong amoy ito? Anong laman ng bag mo? Patay na daga o bulok na repolyo? Malinis ang katawan ko. Ang mga gulay na ito ay galing sa sarili naming taniman. Ang pinatuyong pagkain ay hindi mabaho. Ang pag-upo sa basurahan, nagkakalkal ng basura, tawag mo ba yan na malinis? Menyao, mag-spray ka pa ng marami. Huwag mong dalhin ang maruruming bagay sa loob ng bahay. Matandang babae ka, sinong nagpahintulot sa iyong pumasok? Galing ako sa malayo, pagbalik nila ay alis na ako. Ito ang bahay ni Ji Chen Chiwan. Dapat ba pumasok ang isang tagakulitan ng basura? Maghihintay ako rito. Pwede ka ring maghintay. Ngunit ang basura mong ito, itapon mo na. Sino ang nakakaalam kung may ipis o surot sa loob? Malinis ito, walang insekto. Sabi ko meron. Ay, huwag sipain, ito ang mga dala ko, huwag itapon. Anong pinagkita mo? Tapos sinabi mo itapon. Dalhin mo na agad sa labas. Batang babae ka. Walang personalan. Pumasok ka sa bahay ng boyfriend ko, tapos sasabihin mong walang personalan? Sige, maghihintay ka? Sa labas ka maghintay, dalhin mo yung kalat mong dala. Sa labas, hindi lugar para sa mga katulad mo. Ang lugar na ito. Dito ako maghihintay. Lola, ayaw mo ba na mabuting pakikitungo? Gusto mo nang masama? Ma, itapon mo na yung basura na yan. Ako ang magtatapon. Bagong bili lang tong damit ko. Mahal pa naman. Ang kapal ng mukha mo, ikaw na magbabakal. Nagmamagaling ka pa. Umalis ka. Maniniwala ka ba kung tatawagan ko na ang admin? At sasabihing may magnanakaw dito. Hindi ako magnanakaw. Menyao, sayang lang ang oras sa kanya. Tawagan mo na ang admin. Ako ang nanay ni Chen Siyuan. Sabi niya, nanay daw siya ni Chen Chiwan. Lola, baliw ka ba? Naiinip ka na sa anak mo. Ganyan ang suot mo, may dalang basura, nangangalakal pa. Kailan ang kaarawan ni Chen Chiwan? Saan ang probinsya niya? Ano ang pangalan ng tatay niya? Agosto 15. Tagalija Village. Chen Jiangwo ang pangalan ng tatay niya. Wala na siya sa loob ng 8 taon. Gawa-gawa lang yan. Madaling malaman yang mga impormasyong yan. Bakit hindi mo sabihin ng diretso? Bakit ka nangangalakal sa baba? Nakita ko kasi malilinis pa yung mga kahon. Gusto ko lang ipagbenta para kumita ng kaunti. Para makabili ng gamit para kay Xiaoyuan. Narinig nyo, pakinggan nyo, ang nanay ni Chen Ziwan, magbebenta ng mga kahon para sa ilang piso. Si Chen Ziwan ay CEO ng isang listed company, bilyonaryo. Dapat mas magaling kang magsinungaling. Tignan mo itong dekorasyon, nagkakahalaga ito ng 1 milyon. Ipinabili ni Yuan mismo. Bilang regalo sa kaarawan ng nanay niya. Kung ikaw ang nanay niya, hindi mo ba ito alam? Ano? Isang bato, 1 milyon? Bato? Ito ay Hishan Muton Fed Jade. Isang probinsya ng ignorante ka, hindi mo ito nakita sa buong buhay mo. Ang gantong klaseng bagay, umalis ka na ngayon. Ikaw ang dapat umalis. Isang babaeng mapagkunwari kang tulad mo. Hindi makakapasok sa pamilya namin. Ikaw na isang probinsyanang nangangalakal, hinahamak mo ako. Ma, tignan mo yung dala niyang basura. Marami na akong nakikitang katulad niyang probinsyana. Siguradong hindi niya alam, narinig lang niya na mayaman si Yuanch. Gusto makipagkaibigan para makapanghingi ng pera. Inga, baka habang kausap natin siya, nagkalkal na ng gamit. Nakakuha na ng kung ano-anong bagay sa bahay. Menyao, kailangan natin siyang i-search. Tama ka, gusto kong makita. Kung ano-ano bang itinatago mo sa katawan mo. Hahayaan ko ba kayong i-search ako? Wala na bang batas? Bitawan ninyo ako. Ay, ang aking dekorasyon. 1 milyon. Ikaw ang sumira sa display cabinet, ikaw ang magbabayad. 1 milyong piso, walang bawas. Kayo nagsisinungaling. Kayo ang nagtulak sa akin. Sino? Sino ang nagtulak sa'yo? May nakakita ba? Tama. Kami nakita lang namin na nadulas ka at ikaw mismo ang sumalpok. Nasa bahay ako ng anak ko. Bakit ako ang magbabayad?
Ayaw mong magbayad? Titigasan mo pa? Nagpapanggap ka pa? Ipapakita ko sa iyo ngayon kung sino ang tunay na may-ari ng bahay na ito. Sabi sa akin ni Xiao Yuan, mabait at mabuti kang tao. Matino at maunawain ang biyenan. Hindi ko inakalang ganito pala kayo. Madaling magpanggap pag napasaya ko na ang matanda. At nakapag-asawa na ako, sino pa ang magpapaplastic? Anong ginagawa mo? Ipapakita ko kay Xiao Yuan ngayon. Kung anong klaseng girlfriend ang nakuha niya. Magreklamo ka? Panaginip? Ibalik mo ang cellphone ko. Umalis ka. Nay, tingnan mo. Napakabait ni Chen Ziyuan. Kung tunay siyang ina niya, bakit siya bibigyan ng ganito kalumang cellphone? Ganitong sira-sirang cellphone, itatapon sa daan, walang kukuha. Ibalik mo ang cellphone ko. Matanda ka na, hindi ka pa rin natatakot. Ikaw, Sige, ngayon na. Tatawagan ko si Chen Ziyuan para sabihin niya sa'yo kung ano talaga itsura ng totoong ina niya. Hintayin mo. Mingyao, ano yon? Yuan J, may problema. May nangyari sa bahay. May isang baliw na babae, taga-kolekta ng basura, pumasok. Sabi niya, ina mo raw siya. Ano? May pumasok sa bahay. Nakakatakot. Ano itsura niya? Ilang taon na? Isang matandang babae na mukhang baliw, nanlilimahid ang damit. Parang nag-ipon ng basura. May daladalang maruming sako, pagpasok pa lang. Sabi agad, hinahanap ka raw ng nanay mo. Impossible. Sabi ng nanay ko, susunduin ko siya sa susunod na araw. Hindi siya basta-basta lalabas. Baka may siraulo to. Inga, parang baliw nga. Nabasag pa niya ang gamit. Anong nabasag? Yung jade sculpture mo sa sala. Yung dekorasyon. Yung 1,000,000. Tumawag ka na ba ng pulis? Nahuli na ba? Hindi pa. Nagwawala pa rin siya dito. Minyaw, makinig ka. Nasa importanteng meeting ako. Babalik agad ako pagkatapos. Siguraduhin mo hindi siya makatakas. Sage, Yuan. Sabi ni Yuan, babalik na siya. Bantayan ko raw. Hindi naman sinabi ni Xiao Yuan na itawag sa pulis. Pulis? Bakit? Nakakasawa ang pulis. Pagdating niya, makikita niya ang kabaliwan mo. Maririnig niya ang mga kalokohang sinasabi mo. Tingnan natin kung paano kanya papagalitan. Paano kung totoo nga siya? Impossible. Mag-isip ka. Mayaman si Chen Ziyuan. Nanay niya siya. Magdadamit ba siya ng ganyan? Gagamit ng sira-sirang phone? Magkakalkal ba ng basura? Hoy, matanda. Huling tanong, sino ka talaga? Sino ang nag-utos sa'yo? ako ang nanay ni Chen Ziyuan. Sek. Matigas ang ulo. Hintayin natin si Yuan. Tingnan natin kung paano mo i-explain yan. Hoy, Yuan. Mingyao, nauna ang meeting ko. Papunta na ako. Mga 10 minuto. Nandyan pa ba siya? Nandito pa. Nakaupo lang. Mabuti. May iba pa ba siyang sinabi? Siya. Paulit-ulit niyang sinasabi na siya. Ay, Sage na. Ikaw na ang bahala pagdating mo. Nakakagulat eh. Mingyao, makinig ka. Taga-probinsya ang nanay ko. Pero simple at maayos siyang tao. Hindi siya ganyang makulit at pasaway. Alam ko, Yuan. Hintayin kita. Mengyao, anong nangyari? Sabi niya, taga-probinsya ang nanay niya. Tama nga, yung lola sa probinsya. Parang ganyan siya, hindi. Sabi niya simple at tapat ang nanay niya, hindi gulo. Pero itong matandang ito, simula sa pool kalaban ako. Sino nga ba talaga ito? Sinabi ko na ako ang nanay ni Xiao Yuan. Hindi ka naniniwala. Hintayin mo siya, malalaman mo. Mengyao, ayaw pa rin aminin. Pagbalik ni Chen Ziyuan, wala tayong ebidensya, paano? Kung ayaw, patigilin muna siya. Pagbalik ni Chen Ziyuan,
Anong gusto nating sabihin? Pwede na. Tatawagan ko na ang property manager. Papalabasin ka nila, yang baliw na babae. Hello. Property manager ba? Manager Wang. Nakita ko siya nung pumunta ako dati. Kilala niya siguro ako. Di, ako si MRS Chen, Villa 8 sa Hilltop. Dali, pumunta kayo rito. May baliw na babae sa bahay ko. Matanda, pagdating ng property. Tingnan natin kung anong gimmick mo. Bless you. Pagdating ng manager, sino ang aalis, hindi pa sigurado. Ewan, ganyan na, matigas pa rin ang mukha. Sino ang nanggugulo sa bahay ni Boss Chen? Sino ang nanggugulo sa bahay ni Boss Chen? Sino ka? Nasaan si Manager Wang? MRS Chen, ako ang bagong property manager. Wang din ang apelyido, anong emergency? Kailangan kong asikasuhin. Manager Wang, paano ang security ninyo? Bakit pinapapasok ang kahit sino? Itong matandang babae. Nagpapanggap na nanay ni Boss Chen at sinira ang antikong jade sculpture namin na nakakahalaga ng 1 milyon. Ganyan talaga. Paano kayo nagtatrabaho? Esensya na, MRS Chen. Kakalipat ko lang, hindi pa masyadong pamilyar dito. Kasalanan ko sa trabaho, ikaw pala ang nanggugulo. Sinira pa ang ari-arian ng may-ari, ang tapang mo. Hindi ako magnanakaw. Ako ang nanay ni Chen Siyuan. Totoo talaga. Anong hinihintay ninyo? Dali, hulihin nyo itong matanda. Kontrolin nyo siya. Huwag sasaktan si MRS Chen at ang lola. Teka. Ano ba yang nasa lig niya? Ibalik mo yan. Hindi ko yan ninakaw. Akala ko chance lang pala. Ito lang ang naiwan sa kin. Nang amanik si Ouyuan bago siya umalis. Bagay ng patay. Matanda ka na. Ganito pa ang dala mo sa bahay ko. Huwag. Ito ang alaala ng ama ng anak ko. Ayan, tinapon ko na yang bagay ng patay. Walang anuman. Ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Ay, nakaluhod ka na pala. Magmano ka at umamin sa pagkakamali mo. Mingyaw, papaluhodin mo ako. Kaya mo ba yan? Hindi ako luluhod. Ayaw ng masarap, masakit pala ang gusto. Matanda, akala ko matigas ang buto mo. Mingyaw, medyo kinabahan pa rin ako sa bahay. Nasa storage room ang damit at gamot para kay mama. Huwag mong paghaluhin. Yuan, uwi ka na? Ang galing. Halos tapos na ang ayos dito, hintay na lang si tita. Okay, tiwala ako sa'yo. Ingat sa biyahe, hintayin kita. Narinig mo ba yan, matanda? Uwi na si Yuan. Mabait yang anak mo. Paano kaya kung malaman niya? Na may nagpapanggap bilang nanay niya at sinira. Ang jade sculpture na regalo niya, anong gagawin niya sa'yo? Bigyan kita ng pagkakataon. Sulat mo dito. Na umamin kang nagpanggap ka at sinira mo ang jade. Papasukin kita sa likod. Hindi ako pipirma. Wala akong kasalanan. Manager Wang, hawakan mo siya. Hawakan. Mengyaw, nandito na ang kotse ni Chen Shiyuan sa harap. Dalhin mo siya at itago. Saan itatago? Sa storage room. Mama, linisin mo ang mga basag. At yang mga kalat, walisin mo agad.
Yuan, pagod ka ba sa biyahe? Mingyaw, kamusta ang bahay? Yung mga regalo para kay mama sa storage room, nasira ba? Huwag kang mag-alala, Yuan, tiningnan ko na. Ayos naman lahat. Pero yung jade sculpture, Okay lang yan masira, basta ligtas kayo. Na pala, yung sinasabi mong tao. naawa lang ako sa kanya. Ang ganda-ganda niya, pero ang dami-daming butas ng damit niya. Pinakawalan ko na lang, hindi ko pinagbayad. Yuan, hindi ka magagalit sa akin, di ba? Nagdesisyon ako ng mag-isa. Mingyaw, tama ang ginawa mo. Kung malaman ito ni mama dahil sa kabutihan ng puso niya, hindi niya pahihirapan ang isang matanda. Mengyao, ayaw pa niyang aminin. Kapag nakabalik na si Chen Jiwan, paano kung walang ebidensya? Kung ayaw umamin, paparamdam muna natin sa kanya. Kapag nakabalik na si Chen Jiwan, ang sasabihin natin, yun ang maniniwala siya. Tumahimik ka, Lola. Xiao Yuan, may iniwan si mama na ebidensya. Kailangan mong makita yon. Yuan, okay lang sa'yo, di ba? Ayoko lang talagang lumaki ang problema. Malapit na kasi dumating si tita. Ayoko siyang ma-stress dahil sa maliliit na bagay. Mingyaw, kapag dumating na si mama, makikita niya kung gaano kabait at maalaga. Siguradong magugustuhan ka niya. Pagdating ng panahon, kami ni mama ang pupunta sa inyo para maghingi ng kamay mo. Yuan, totoo ba yan? Ang ganda naman, si Mengyao namin. Napakaalaga sa mga matatanda. Nga pala, nasa storage room yung regalo ko para kay mama. Titingnan ko muna. Sandali, Yuan, may regalo rin ako para kay tita. Para sa kanyang kaarawan. Hindi ko lang alam kung magugustuhan niya. Yuan, tingnan mo rin kaya? Nga. Si Mengyao namin, may regalo rin. Ano to? Ayan. Yan yung naiwan nung baliw. Karaniwan lang yang ganyang bag sa probinsya. Di ba? Tama ka. Sabi sa akin ni mama, maglilinis muna siya sa bahay nila ng 2 araw. Kung maaga siyang darating, sasabihin niya sa akin. Tama, Xiao Yuan, wag puro salita. Yung tungkol sa inyo ni Mengyao. Laging nasa isip yan ni tita, ha? Huwag kang mag-alala, tita, siguradong. Magiging mabuti ako kay Mingyaw. Kapag pumayag na si mama sa kasal namin, ipapangalan ko ang bahay na ito. Kay Mingyaw. Ayos. Yuan, ang bait mo sa akin. Yuan, hindi ka ba naniniwala sa akin? Akala mo nagsisinungaling ako? Siyempre naman, Mingyaw, naniniwala ako sa'yo. Sensitive lang ako kanina. Mingyaw, mali ako. Naintindihan kita, Yuan. Ikaw ang pinakamabait sa akin. Tatawag ako sa nanay ko. Para makausap ka ng anak-in-law niya. Masisiyahan siya ng sobra. Ngayon, Ang dami mong reklamo, matandang probinsyana. Baka nakalimutan na naman ng nanay ko na i-charge ang cellphone niya. Ganyan siya palagi, ayaw gamitin ang bagong cellphone na binili ko. Yuan, tingnan mo ito. Ipinagawa ko ito ng espesyal. Pink na Chinese top, bagay na bagay sa kulay ng balat. Nakakabata at mukhang masaya. Sabi, custom made. Pero binili ko lang yan online. Isang probinsyana, siguradong hindi pa nakakasuot ng ganyan. Okay lang, huwag mo nang pag-aksayahan ng pansin. Basta makapag-asawa sa pamilya Chen, maliit na halaga lang yan. Ang bait mo talaga, Mingyaw. Pero hindi pa kailanman nagsuot ang nanay ko ng ganitong kulay. Ang matingkad na kulay na ito. Madilim na asul o kulay abo lang ang sinusuot niya. Daw, hindi agad madudumihan. Kaya nga dapat ibigay, para matikman ni tita ang bagong estilo. Kapag nakarating na siya sa lungsod, ang ganda ng itsura niya. Maalalahanin ka talaga. Pero ang nanay ko, ayaw niya ng abala at ayaw niya ng aksaya. Kung bibilhan mo siya ng mamahaling damit, siguradong ayaw niyang isuot. Ano bang kulay ang gusto ni tita? Bibilhan ko siya ulit. Gusto niya lang ng maluwag na cotton shirt, komportable at magaan. Salamat sa pag-intindi. Pagdating niya, mas mabuti kung makakausap mo siya. Yung damit. Itago mo muna. Pagdating niya, ikaw mismo ang magbigay sa kanya.
Sige, ako mismo ang magbibigay sa kanya. Mingyaw, samahan mo ako sa probinsya sa susunod na araw. Para sunduin ang nanay ko. Mag-isa lang siya sa bahay. Palagi akong nag-aalala. Siyempre naman, matagal ko nang gustong makilala si tita. Masaya ako na makakasama kita sa probinsya para sunduin si tita. Sobrang saya ko. Pagdating ng panahon, ipapakita ko sa mga kapitbahay namin. Na napakaswerte ko sa asawa kong si Chen Ziwan. Napakabait at napakaganda ng asawa ko. Inga, sabi ni Chen Ziwan. Darating ang nanay niya pagkatapos ng 2 araw. Yung matandang yun, imposibleng nanay ni Chen Ziwan yun. Nag-overthink lang ako. Ang bait mo talaga, Mingyaw. Sabihin ko sa'yo, noong nag-aaral pa ako sa lungsod mula sa probinsya. Marami ang nanginsulto sa akin dahil probinsyano ako. Pero ikaw, naintindihan mo ako. Nakakatuwa talaga. Bro Yuan, paano naman ako magiging ganoong klaseng tao? Sa totoo lang, mas mahalaga para sa akin ang ugali kaysa estado sa buhay. Napakaswerte ko na inalagaan ka ng tita mo na maging ganito kagaling na lalaki. Sobrang nagpapasalamat ako sa kanya. Si Mingyaw sa amin. Ayaw na ayaw sa mga mapagmataas at mahilig sa pera. Bro Yuan, by the way, hindi pa ako nakakakita ng itsura ng tita. Medyo kinabahan ako. Sa totoo lang, pwede mo ba akong pakitang ng litrato niya para makilala ko na ang magiging biyenan ko? Tama, masyado akong natuwa. Dapat nga makilala mo muna siya. Pero si mama kasi, ayaw na ayaw magpa-picture. Ito yung nakuha ko nang graduate ako, pinilit ko siya. Hello? Anong nangyari? Zhangming? Ano yon? May problema sa supplier. Sige, pupunta ako sa opisina mamaya. May problema sa kumpanya ni Mingyaw. Kailangan kong bumalik. Ingat sa biyahe. Itong matandang to, ang gulo ng ginawa ngayon. Nakakainis talaga tingnan yung matanda. Dapat turuan natin siya ng leksyon ngayon. Bakit nandito pa to? Nakakainis. Itapon na natin mamaya. MRS Chen. Ikaw na basurero, nagpapanggap ka pang biyenan ko. Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad. Wala akong kasalanan. Anong mali sa pagtira sa bahay ng anak ko? Ayaw mo pang aminin. Nay, bigyan mo ng papel at panulat. Papirmahin natin siya ng pag-amin. Narinig mo. Pirmahan mo na at pakakawalan ka na. Hindi ako pipirma. Hindi ako magnanakaw. Ako ang nanay ni Chen Ziyuan. Huwag mong banggitin ang pangalan ni Yuan. MRS Chen, Lola, hindi pwede to. Paano kung sakali? Umalis ka. Wala kang pakialam dito. MRS Chen, kanina sa cellphone niya, may tumawag na nakalagay Xiao Yuan. Pinatay ko ang tawag. Sigurado ka? Siguradong sigurado, Xiao Yuan ang nakalagay. Si Oyuan. Kung malaman niya to, hindi niya kayo patawarin. Baka nakalimutan na naman ng nanay ko na i-charge ang phone niya. Palagi niyang ginagawa to. Ikaw talaga ang nanay ni Chen Jiwan. Sinabi ko sa'yo, ako ang nanay ni Xia Oyuan. Kayong mga mapangmata, mga snob. Dahil sa damit kong sira-sira, akala niyo basurero ako. Ay nako, nanay talaga ni Boss Chen siya. Ita, pesensya na. Bulag ako, nagkamali ako. Ang hirap ng pinagdaanan mo. Kung alam ko lang, kahit 10 tapang pa, di ko gagawin yon. Kasalanan ni MRS Chen. Siya ang nag-utos sa akin. Sandali, anong mapapatunayan ng litrato? Ang galing na ngayon ng pag-edit ng larawan. Kahit anong litrato, kayang-kaya i-edit. Isang matandang probinsyana lang ako. Ang alam ko lang sa cellphone ay tumawag at sumagot. Di mo alam, pero baka kasabwat mo ang marunong. Baka matagal na kayong nagplano, handang-handa na. Kahit yung phone wallpaper, pinalitan na nyo. Tama si Mingyaw. Ang husay ng preparasyon mo. Sino ka talaga? Kayong mga... May ganyang litrato rin sa phone ni Yuanji. Papakuha ko sa kanya ngayon. Yuanji, gusto kong makita agad kung ano itsura ng biyenan. Padala mo ng litrato, tapos pirma ka na at umalis ka na. Tingnan mo, naipadala na.
Haha, tignan mo. Naniniwala ka na ngayon? Ano pa, sasabihin mo na? Ang anak kong si Chen Xiuan. Kasabot ko itong impostor. Hindi po, tita. Mali na ako, alam ko na. Alam ko na talaga ang pagkakamali ko. Bulag ako, sampalin mo ako, murahin mo ako. Pakiusap, patawarin mo ako sa pagkakataong to. Bienan, lahat ng kasalanan, kasalanan ko. Ako ang mapangmata. Ikaw ang mabait, wag mo kaming pansinin. Hindi pwede. Di ko to pwedeng itago kay Xiao Yuan. Sasabihin ko sa kanya. Huwag. Wag mong sasabihin kay Yuanje. Chen Mingyao, di ka pa rin nagsisisi. Hindi po, tita. Nagkakamali na ako, alam ko na. Wag mong sasabihin kay Yuanj. Kasi buntis ako sa anak ni Yuanj. Dahil sa bata, patawarin mo na ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Ano? Buntis ka? Dadalhin ko ang anak ni Kuya Yuan. 2 buwan na. Balak ko sanang sabihin pagligtas na ang bata. Tita, isipin mo na lang ang bata. Huwag mong sabihin kay Kuya Yuan, kailangan ng bata ng tatay. Bienan. Tama si Mengyao, buntis nga siya. Isipin mo na lang ang apo mong ipinagbubuntis. Huwag mo nang sabihin kay Xiao Yuan, tita. Alam kong mali ako, pero walang kasalanan ang bata. Ayokong mawalan ng tatay ang anak ko. At sobrang stressed si Kuya Yuan sa trabaho. Kung malaman niya ang nangyari sa bahay, tiyak na alis siya para umuwi. Paano kung magkamali siya sa trabaho? Tama, Bienan, tama si Mengyao. Huwag na nating guluhin ang trabaho ni Xiao Yuan. Tama ka, mahalaga ang trabaho ni Xiao Yuan. Pero ang ginawa mo sa akin ngayon, naalala ko lahat. At ikaw, kasabwat ka rin. Magbabago ako, paglilingkuran kita ng mabuti. Ma, bukas tapos na ako sa susunod na umaga. Sasamahan ko si Mingyao para sunduin ka sa probinsya. Xiao Yuan, nasa lungsod na ako, ma. Nandito ka na, bakit hindi ka nagpaalam? Ma, ayos lang ba ang lahat sa bahay? Kakauwi ko lang. Ayos lahat, wala akong kailangan. Mabuti naman, ma, hintayin mo ako, uwi na ako. Huwag kang magmadaling umuwi. Tapusin mo muna ang trabaho mo bago umuwi. Hindi ko sasabihin kay Xiao Yuan. Hindi ibig sabihin hindi na ako galit. O pinatawad ko na kayo. Natatakot lang ako sa trabaho niya. Tita, ako ang may kasalanan, hindi ako nag-isip. Tumayo ka na. Samahan mo ako sa sala. Tita, uminom ka ng tsaa para kumalma, ako ang may kasalanan. Ilapag mo na. Tita, huwag kang mag-alala, paglilingkuran kita ng mabuti. Lola, mali ako, mali ako. May pamilya akong umaasa sa trabaho kong ito. Pakiusap, maawa ka sa akin. Tumayo ka na. Sa susunod, gawin mo ang mga bagay ng may konsensya. Ang Diyos ang nakakakita sa lahat ng ginagawa natin. Salamat po, Lola. Salamat po, Ginang Chen. Pa kayong mga anghel na buhay. Aalis na po muna ako. Huwag kang tumayo dyan. Maupo ka. Tita, ito ang binili kong Chinese-style blouse para sa'yo. Subukan mo kung sakto sa iyo. Probinsyana lang ako, hindi ako sanay sa mga ganyan. Ilapag mo na. Ah, Sej. Luluto na lang ako ng pagkain para kay Xiao Yuan. Tita, tulungan kita. Sama kami. Mingyao, uminom ka ba? Tita, pampatunaw lang ng lalamunan, konti lang naman. Hindi ba buntis ka? Pwede bang uminom ang buntis?
Ito, walang alkohol ito. Meron talagang ganito sa merkado, yung beer na walang alkohol. Pareho lang ng lasa ng ordinaryong beer. Talaga? Walang alkohol talaga. Paano ako inom na makakasama sa bata? Ma, kanina nakakakilabot. Buti na lang mabilis ang isip ko. Pagkaraan ng ilang araw, sasabihin kong nag-miscarriage ako para mag-guilty siya. Tita, anong nangyari sa iyo? Wala, nabangga lang ang takip ng kaldero. Tita, tulungan kita maghanda ng gulay. Huwag na, magpahinga ka. Buntis ka, huwag kang mapagod. Sige, salamat sa hirap, tita. Peking lahat pala ito. Napakasamang babae. Hindi naman pala siya buntis. Niloko niya ako. At gustong saktan ang anak ko. Tita, bakit ka nakatayo diyan? Parang maputla ka, okay ka lang ba? Okay lang. Medyo pagod lang, aakyat muna ako sa itaas para magpahinga. Tita, may tinatago ka ba sa amin? Wala, gusto ko lang magpahinga. Lumabas na kayo. Patingin nga. Ano nang gusto ninyong gawin? Matandang tu, nag-video ka pala. Niloko ninyo ako. Hindi ka naman pala buntis. Ma, huwag mong papagsalitain siya. Ma, ikaw. Huwag nating gisingin. Kapag nagising siya, wala na tayo. Mingyaw. Ma, Yuan, ang bilis mong bumalik. alam kong umuwi na si Mama, hindi na ako mapakali. Inurong ko ang meeting para umuwi. Nasaan si Mama? Kumusta ang usapan nyo? Natutulog lang si tita. Natutulog sa umaga. Hindi ba bagong dating lang si tita mula sa probinsya? Ilang oras na biye. Matanda na si tita. Normal lang na pagod siya. Titignan ko siya. Kuya Yuan, kakauwi mo lang, ang dumi ng damit mo. Magpalit ka muna. Natutulog si tita. Baka magising siya. Titingin lang ako, hindi ko siya gigisingin. Dahan-dahan lang. Tingnan mo, mahimbing ang tulog ni tita. Okay lang, titingin lang ng marahan. Nakakatakot. Muntik na mahuli. Matanda na yan. Pagkatapos, ayusin kita. Okay lang, titingin lang ng marahan. Sia Oyuan. Tulong. Tulungan mo si nanay. Mingyaw, akala ko hindi kayo magkakasundo ni Nanay. Kahit yung damit na binigay mo, suot niya habang natutulog. Salamat, Mingyaw. Mabait si tita. Madali kaming nagkakaintindihan. Hello. Ano? May problema na naman sa plano. Anong ginagawa ninyo? Huwag kang magalit, Kuya Yuan. Importante ang trabaho. Pumunta ka na sa opisina. Ako na ang bahala kay tita. Sabi nga ni tita, unahin mo ang kumpanya. Ganyan talaga si Nanay. Sige, pupunta muna ako sa opisina. Menyao, kailangan nang alisin yang matandang yan. Parang bomba sa bahay. Alam ko. Nga pala, yung manager Wang, baka magsalita siya. Huwag kang mag-alala, sarili niya nga hindi niya maayos. Hindi yan magsasalita. Ngayon, kailangan lang nating alisin ng walang nakakaalam. Manager Wang, may ipinapaabot si MRS Chen. Ano yun? Kung hindi mo itatago ang nangyari ngayon,
Matalino ka, Manager Wang. Alam mo ang gagawin. Ay sa maghintay na mahuli? Mas mabuting magsabi na ng totoo. Hello? Si Boss Chen ba ito? Pasensya na, Boss Chen. Si Chen Mingyao ang nag-utos sa akin. Ano ang inutusan niyang gawin? Ipakulong ang nanay ninyo sa bodega. At tinalo pa. Sinabi niyang scammer ang nanay ninyo. Sinabi mo, kinulong at pinalo ninyo ang nanay ko. Mali talaga ako. May asawa't anak pa ako sa bahay. Hindi ko kayang mawalan ng trabahong ito. Ji Chen. Inawagan ako ni Chen Mingyao at pinagbantaan. Narito ang recording ko. Inay, huwag kang magkakaproblema. Hintayin mo ako. Chen Mingyao, huminto ka. Inay, kamusta ka? Masakit ba? Chen Mingyao, ganito ang ginawa mo sa akin, ina. Ako si Chen Ziyuan, hindi ko kayo palalampasin. Ayos lang ako, anak. Nandito ako. Iyon ang magbobote, nakita naming mismo. Siya ang nagtulak sa kanya. Magbobote. Ang sinasabi ninyong magbobote, ang aking ina ba mismo? Sila ang naggapos sa akin. Nanakit sa akin. Chen Mingyao, pananagutan mo ito sa aking ina. Ji Chen, narito ako para magpatotoo. Siya mismo, si Chen Mingyao. Siya ang nag-utos sa akin na saktan ang matanda. May recording ako. Pakinggan mo. Yung kay Zhang Chulan. Magkasama tayo sa sitwasyong ito. Manong Wang, maliit pa ang anak mo, di ba? Kung gusto mong lumaki siyang maayos, manahimik ka na lang. Xiao Yuan. Hindi ko pinatay ang aking telepono. Pagkaraan ng ilang araw, sasabihin kong nag-miscarriage ako para magilty siya. Kuya Yuan, tita, mali ako. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi ninyo alam na mali kayo, natatakot lang kayo. Binigyan ko kayo ng pagkakataon pero kayo, lalo pang lumala. Lalo na ikaw. Bilang isang ina, hindi mo tinuruan ang anak mo ng tamang landas. Pinabayaan mo pa siyang gumawa ng masama. Karapat-dapat ka bang maging ina? Sino sa inyo si Chen Mingyao? Sino si Wu Mifang? Sila ang dalawa. Nahuli na namin ang pumatay kay Manong Wang. Napatunayan na ang nasa likod nito ay si Chen Mingyao. Ngayon, dinadakip namin kayo sa kasong pananakit, pagpatay, at tagtatangka sa pagpatay. Kuya Yuan, mali ako. Inay. Anak, hindi ako mabuting anak. Napakaraming hirap ang dinanas mo. Anak, tanga. Tumayo ka, anak, hindi kita sinisisi. Natutuwa lang ako na nakita ko ang tunay niyang ugali bago pa kayo ikasal. Inay. Sige na. Mahalaga na magkasama tayo mula ngayon. Mas mahalaga pa ito kaysa sa anuman. Lanan. Sige.